Alright, purihin ang Panginoon. Tunay na ang Panginoon po ay walang katulad. Tama po ba? At purihin ang Panginoon sa gabing ito sa mga kapatid natin kasama sa Facebook Live. Yan, si Ate Mats, si Ate Isa, si Ate Tere, si Kuya Mark, Kuya Ram, at saka si Kuya Jeffrey sa mga kapatid na sa Panambahan, at yung iba po ay nasa Zoom. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat at isa pong kagalakan na muli tayo ay magsama-sama sa panalangin, sa awitan at sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. And this August ay isa na naman pong importanteng pag-uusap o devotion ng ating pong gagawin sa panahong pagkakataong ito, dahil for this year, ang aim po ng Potter's House of Arabia is to go back to basic. So we would like to encourage everyone through doon sa mga pag-aaral, sa mga life group na ginagawa natin, at sa ganito pong pagkakataon, katulad ng Intercede. We started po yung pong ating devotion sa prayer gathering, like the importance of prayer, importance of prayer and fasting, Bible reading, fellowship. At ngayon ay pag-uusapan natin ay about generosity or charity or giving. Normally, hindi po namin ito pinipreach weekly. At sa isang taon ay first time po na gawin ito ng Potter's House to do this kind of devotion, short devotion about giving. Dahil naniniwala po ang Potter's House of Arabia na we would like to encourage, prepare, and equip every brethren to do good works. And part of our discipline is remind our people to give what you have. Isang pag-aaral po sa Biblia ang natuklasan habang pinag-aaralan nila kung bakit ang bilis ng paglago ng mga panambahan o ng mga churches kahit pa doon sa panahon ng Acts. At sa panahon natin ngayon ay bakit napakabilis dumami or lumago ang isang iglesia. At ito po ay nakita sa pamamagitan po how the brethren care for one another, give what they have for one another, provide sa needs ng bawat isa. At the same time ay tinitingnan nila ito na pag-aari ng Panginoon. So marapat lamang na ibahagi ko ito sa mga nangangailangan, sa mga kapatid na hikahos somehow, at sa mga kapatid natin na merong talent, merong pagnanasa to share the gospel but they don't have enough support. So part of it ay yung pong tinatawag nating fund na pinagkakaloob po sa kanila. So sa pagpapatuloy po ng ating devotion, we will talk about the importance of generosity. Sa slide po natin, ayan po, the importance of generosity. Sa totoo lang po, ay napakadami po ng mga Bible verses na makikita natin about giving. But first, si Jesus po, dineclare niya po yung attitude nating mga mananampalataya toward money. Kasi kung nasaan daw yung ating money, this is also an indicative yung focus po ng ating puso. Kasi sinabi doon sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So malapat lamang po at makakatulong po sa ating lahat that we need to observe and we need to check our financial status and how we spend our money. And normally, our love for God at yung pong kanyang mga gawa, His work sa mga kapatid sa panambahan will show up in how we give mine and your money away. Tama po. At alam natin na merong kasabihan that you cannot outgive God. So meron tayong 5 bahagi na kung saan ay pag-uusapan natin about generosity or giving or sabihin natin charity or kindness. Okay, number 1, ang sabi dito, God owns everything and gives His things, including money, to whom He chooses. Nakita natin doon sa Psalm 24:1, "The earth is the Lord's, and everything in it, the world
and all who live in it. Lahat ng ito ay sabi doon ay galing sa Panginoon. Ang mayaman at ang mahirap ay merong one thing in common. The Lord is the maker of them all. Here, it will show that the reality that what we have is from God. Agree po kayo? Dahil yung pong buhay, yung time, yung treasure, yung tinatangkilik o yung talent also, is we acknowledge this, that God owns everything at lahat ng meron ako ay galing sa Kanya. At tandaan po natin that God gives according to His purpose and plans. Meron siyang purpose at meron siyang plano bakit niya ito ipinagkaloob. Ano man ang iyong tinatangkilik, ano man ang meron ka sa iyong kamay, yan po ay galing sa Panginoon. Ang tanong kasi is, how much of my money should I give away? Gaano ba kalaki yung dapat kong ibigay? Or pwede nating tanungin, how would God have me use His money? We are talking about good steward. Kung ang lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Ang tanong, gaano kaya yung kaya nating i-share? Tama? First, remind ourselves that God owns everything and gives His things, including po yung money, and to whom He chooses. Kung sino yung kanyang mga pinili. Kaya hindi naman tayo lahat ay pare-parehas ng tinatanggilik at hindi rin naman tayo pare-parehas na nakakaangat sa buhay. Kaya nga kung ano man yung meron tayo ngayon, alam natin at tandaan natin, Panginoon po ang may likha ng lahat ng ito. Amen po. Pangalawa, maikli lang po yung ating devotion. Number 2, how we spend and give away God's money is a fundamental aspect of worship talaga. Paano naging worship yung pagkakaloob, yung pagbibigay? Kasi sinabi po sa Colossians 3:17 ay ganito, tayo pa inuutusan ng Panginoon to do everything for God's glory, whatever we do. Basahin natin. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Whatever we do, let us think about it that everything na gagawin natin is for God's glory. Sabi doon, whatever you do, in word or in deed, ano daw dapat? Dapat ito ay nakakaluwalhati sa Panginoon. Sabi nga, when we spend and give our money sa church, sa tao, sa mga lingkod ng Panginoon, we must be confident that we are doing it to glorify and honor God. Yun yung ating main purpose, main reason why we are giving away. Okay? Or returning. Kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon. Kasi kung magkakaloob ka at sasabihin mo, yan binigyan kita. Mahiya ka naman sa balat mo pag may pinagagawa ko, hindi mo gagawain. Parang suhol ba? Eh hindi po ganoon ang sa Biblia. Ang sa Biblia, ang sabi, whatever you do, do it all in the name of the Lord Jesus. At hindi lang yon. Ang sabi pa rito, giving thanks to God the Father through Him. Lahat po ng ginagawa natin, even yung charitable giving, yung mga pagkakaloob natin ng mga, meron ano man tayo, sa church or sa other ministry, tandaan natin that all of this ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin at tayo naman po ay maging maingat. At the same time, ay magkaroon ng pag-iisip that I want to do it, hindi para makita siya sa social media or mapicturean, kundi gagawin ko ito for the glory of the Lord. Nakukuha po. Okay, pangatlo. Ang sabi dito, giving to the church and the ministry of the gospel is commanded by God. Sabi dito sa ating salita, now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that
when I come, no collection will have to be made. Ang usapan po dito sa Corinthians 16:1 and 2 is about Paul addressing the need for giving. Meron kasing need, at yung need na ito ay isa ito yung sinasabi ni Paul that we need to give kasi may nangangailangan. It's about the collection of money, okay, entrusted to us for God's people. Tandaan natin, inutos niya ito sa mga taga-Galatia. Do what I told the Galatian churches to do on the first day of every week. Sabi doon, mag-set aside daw ng money, keeping yung kanilang income, at ito ay kanilang ipunin. Ang sinasabi lang dito, kung merong panahon na kung saan merong buwan at linggo na parang itinakda, it shows that yung consistent giving sa church is para po ito sa ministry, at the same time, ito po ay directive of God sa lahat ng Kristiyano po. At ito po ipinapakita dahil meron nga pong pangangailangan, katulad po ni Paul, nung ginagawa niya yung kanyang sulat. Wala rin siyang income by that time. Tama? At itong mga kapatid na ito ay nautusan na kung saan they need to collect money, at kung may mga pagkakataon si Paul ay nangangailangan ng pen o yung kanyang susulatan, di ba? Siyempre, kailangan mo rin itong bilihin. Somehow, it can support Paul. At the same time, nung si Pablo naman din ay, nung hindi pa na siya nakakulong, siya isang tent maker. So, hindi rin siya naging pabigat sa iba, kung hindi, nagtatrabaho din po siya talaga. Ang sinasabi lamang po, sa mga pagkakataon na may mga kapatid na na kung saan ang mga lingkod ng Panginoon weren't able to parang mag-produce somehow nung kanilang need sa ministry, yung ating pong mga tinatangkilik na ibinabahagi sa kanila ay malaki po ang naitutulong. Kaya naman, sa ating pong mga kapatid, tandaan natin that whatever we have, do it for the glory of the Lord. Kasi tinanong ko ito before, saan naabot ang iyong 20 real? Kunyari, meron kang 20 real. Imagine kung tayong lahat ay kunyari ay 10 tao, no? So magkakaroon ka ng 100 real. Tama? Would you believe that may mga churches, they were collecting some, kahit anuman yung amount of money, and they can produce booklet, Bible, to share doon sa mga persecuted churches or Christian na kaya nilang i-provide. Meaning to say, if I have this 20 real, ganun ba ang aabutin? Yes. Dahil hindi porket mataba yung pastor ay kinakain niya na po yung giving o yung tithes. Ano po? Hindi po, kundi po ay ginagamit po ito doon po sa gawain ng Panginoon, at ito po ay utos sa atin ng Panginoon. Kasi sa number 4, ang sabi doon, giving is to be done with thoughtfulness, sacrifice, generosity, and joy. Basahin po natin yung 2 Corinthians 9, 6-7. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's love, a cheerful giver. Dito sinasabi na we need to consider din yung how much to give based upon on our income. May mga pagkakataon dito tinuturo, yung ating pong pagkakaloob o yung pagbabahagi po ng ating tinatangkilik, it is also gawin natin to ng merong kalayaan, merong kasiglahan, at meron pong tinatawag na open hands. Di ba? Yung bukal sa loob. At ito pinapakita, doon sa bandang huli sabi doon, for God loves a cheerful giver. Okay? So nakikita kasi po ng Panginoon, yung pong joy, how we present our giving. Kaya sinabi doon sa 2 Corinthians, kung babasahin niyo yung 2 Corinthians 8:1-9, wala doon sa slide, ay ipinapakita dito ng mga Macedonians that even though na dumaan sila sa maraming trial, meron silang extreme poverty, and beyond their ability, they will be able to give
as well. With joy. Nakukuha niyo po. Okay? At sa Biblia po, kung pag-aaralan natin ang Old Testament, sa Leviticus 27:30, sa totoo lang po, inutusan ang mga taga-Israel to give 23% of their annual income to support the Levites o yung mga manggagawa ng Panginoon. Imagine 23%. At dito ay dito rin nila kinukuha yung fund to celebrate po yung Passover. Ang sabi dun sa Deuteronomy 12:10-18. At sinabi rin dun sa Deuteronomy 14, chapter 14, 28-29, para tulungan yung mga mahihirap. Ang utos na ito ay kasama dito yung tinatawag nating tithes. Out of 23, yung 10% ay ito po yung tinatawag nating giving o yung tithes. Meron tayong baseline na yung 10% of our income should be our tithe. At yung pong matitira, okay, ito naman po yung ginagamit para doon sa Passover, sa pagkakaloob sa mga lingkod ng Panginoon, at the same time, doon sa mga mahihirap. Meaning to say, on top of our giving, magkano man ito, even the Israelites, they were directed by God to give yung tinatawag na free will offerings. Mga kapatid, kung 10 man ito, 9, 8, 7, 6, 5, or more than 10%, ang nakikita po kasi ng Panginoon dito, how we present our giving. Yung bang tinatawag nating God's agenda, God's motive. You need to pray for it. Dahil kung yung pagkakaloob ay magkakaroon lamang sa iyo ng kalungkutan dahil parang nanghihinayang ka, wag mo nang gawin, kapatid. Pero naniniwala tayo that we cannot outgive God. At pagka-inutos ng Panginoon, alam natin na meron din itong katapat na pagpapala. I hope ay na-remind tayo sa ganitong pagkakataon. Number 5, sabi rin po dito, our giving is to be done quietly. Remember, hindi naman tayo yung tinatawag na, maglalagay kami ng mga box doon sa labas, and then pag nabigay kayo ng gantong halaga, we will put your name. Okay? Hindi rin tayo yung tawag na pag consistent ka na nagkakaloob, ay we will put your name doon sa mga bibigyan ka namin ng certificate. Hindi po ganun. Okay? Kasi inutos po sa Biblia, giving should be done quietly. Hindi ito yung tipong kapag yung pang 10 upuan ilalagyan ng pangalan mo, di ba, kasi nagkaloob ka. At hindi rin ito yung naranasan namin na marami nagkaloob ng gamit sa simbahan, and then nung nagkagalit-galit, lahat ng binigay nila, binawi. Hindi po ganon. Nakakahiya. What we were saying here is, ang sabi dun sa Matthew 6:3 and 4, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Ito yung pangako ng Panginoon. Then your Father in heaven, who sees what is done in secret, will reward you. God will reward you. Ito pinapakita, mga kapatid, that Jesus warned us against doon sa mga giving na kung saan na gusto lang nating mag-draw ng attention to ourselves. Please don't do it. Kung ibinigay po ng kaliwa, wag niyo nang paalam sa kanan. Nakukuha po. Paalala lang po ito dahil ito rin po ay sinabi ng Biblia. At ang makaganda rito, ang pangako ng verse 4 ng ating Ama, your Father, who see what is done in secret, will reward you. God the Father, surely, at alam natin yung ipagkakaloob niya sa atin is better doon sa palakpak ng maraming tao. Okay? Hindi yung parang pag natanggap mo na yung certificate dito dahil consistent ka nagkakaloob, hindi po ganon. Mas magandang palakpakan tayo ng Panginoon kung tayong lahat ay secretly we give, we share. Hindi lang po yung tithes, no? Marami sa atin, maraming sobrang damit.
Di naman sinusuot, kabibili mo lang ng maraming sale. Marami naman tayong mga kapatid na pwede nating bahagian. Tama? Meron tayong mga kapatid na sabihin nating um, alam nating 3 buwan nang hindi sumasahod. Meron ka namang 2 natitirang sardinas doon sa ibabaw ng ref. Bakit hindi natin iabot? Kuha niyo po. Maraming way for us to share sa mga needy, sa mga sabihin nangangailangan kapatid. Do it for God's glory. Kung ano man yung meron ka ngayon, sobra man ito, sapat lang, share it. At naniniwala tayo na ang Diyos po ang siyang magkakaloob. At pang-anim, ito po yung kahuli-hulihan, as we give for God's glory, as we give for God sacrificially, generously, and joyfully, God promised, ano raw? Blessing. God promised blessing. Sinabi kasi doon sa I remember, 2 Corinthians 9:6, sabi doon, the one who gives generously also reaps generously. At sinabi doon sa ating slide, Proverbs 22:9, a generous man will himself be blessed, for he share his food with the poor. 6:38 ng Lucas, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. 2 bagay po when we give. First, in giving, we are giving glory to God. We are building up treasure in heaven. Here, we are not seeking material possession or yung tinatawag na material prosperity, but we are rest assured that God will reward and bless us somehow and someday. Alam ng Panginoon yung tamang timing kung kailan niya ito babalik sa iyo. Perhaps, the blessing here on earth, mas maganda yung blessing na ibibigay niya sa iyo pagdating ng tamang panahon. Yung glory po ng Panginoon. At dito makikita natin, yung pagbibigay din po, dito pinapakita that we, as a follower of Christ, napakainam pong pagmasdan. Di ba? Kapag ang mga kapatidan ay nagtutulong-tulong, pag may mga kapatid tayo na nakakalakas kayang maka-encourage yun. When we are giving yung generously, sacrificially, joyfully, lahat ng ito ay may pangako ang Panginoon. Di ba? Yung joy na hindi mo maipaliwanag na pag nakatulong ka sa kapatid na kitang-kita mo sa kanyang mata, yung kanyang countenance, how he were blessed with your presence, with your good words, with your encouragement, with your time, with your talent, with your treasure, with your money, kung anong meron ka ngayon. Tama po? Whatever you have, the Bible reminding us that we need to give joyfully because the Lord will bless in the end. At dito po makikita natin, many people will be encouraged dahil napakainam po na tayong lahat. Napakainam po na tayong lahat ay makitaan nung tinatawag na compassionate o yung kindness na respond sa mga kapatid na nangangailangan. Okay po. Sorry po, doon sa nasa midlaang. In the end, tandaan po natin, Philippians 4:18. Ang sabi dito, I have received full payment and more, I am well supplied. Having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Dito ipinapakita how church helped Paul sa kanyang ministry, and he was encouraged doon sa mga ganitong katulad ng na pinadala sa Epaphroditus to send gift na pinagkaloob ng mga kapatid. At alam natin that God noticed yung ganitong mga pagkakataon and it is pleasing to Him.
tayo man din po, we can be faithful steward of God's gift in our giving. Okay? Yung pong giving ay marami pong paraan, maraming form. Pwedeng food, pwedeng damit, pwedeng pasokan na naman ng mga bata dito, di ba? Pwedeng personal items or anything that can help our brethren. Katulad ni Paul, di ba? Binigyan siya ng instrument na kung saan pwede siyang magsulat, binilihan siya ng ink, at ano pa yung mga tools na kailangan niya para makapagsulat siya sa mga churches. Kung hindi po dahil sa mga kapatid na nagtulong-tulong, ay malamang mahihirapan si Apostol Pablo na gawin yung kanyang part. Meaning to say, napakainang pagmasdan na kapag ang mga kapatid ay nagsama-sama, nagtutulungan, they were offering for God's glory. At ang tawag natin dito ay tinatawag nating fragrant offering, a sacrificed and acceptable and pleasing to God. Mga kapatid, alam natin na sa ating pong mga tinatangkilik sa ngayon, ano man ito, katulad ng nabanggit ko kanina, let us all do it for God's glory. At makikita natin sa Biblia, sabi doon, no, 1 John 3:17, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Good reminder. Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Luke 6:38, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. Sabi doon sa 19:17 ng Proverbs, sa next slide, whoever is kind to the poor, lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. 22 verse 9 ng Proverbs, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. And lastly, Psalms 112 verse 5, good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. Kung magpapahiram ka, wag mo nang tubuan. Kung magkakaloob ka, do it with a cheerful heart. Ang lahat ng ito, Diyos laang ang nakakakita at ang may alam. Huwag mo nang paalam sa iba. Mas mainam na tayong lahat sa pagdating ng Panginoon, tayong lahat ay tapat na naglilingkod at nagkakaloob sa kanyang mga anak. Mga kapatid, ano man ang meron tayo, maging daan ito upang tayo po ay maging pagpapala sa iba. So reminder for us, God owns everything and gives His things, including money, to whom He chooses. How we spend and give away God's money is a fundamental aspect of worship. Giving to the church and the ministry of the gospel is commanded by God. Giving is to be done with thoughtfulness, sacrifice, generosity, and joy. And lastly, our giving is to be done quietly. I hope our short devotion will remind us that how we spend our money will show how we love God and His work when we give our money away. May it give glory to God and God alone. Let's pray. Heavenly Father, we thank you sa gabing ito. It is true, Lord, that we cannot outgive you. Hindi ka namin kayang ungusan, hindi ka namin kayang parang sobrahan kahit pag nagkakaloob kami ng sobra o tumutulong kami ng sobra. Sobra-sobra din po yung pinagkakaloob mo sa amin, ang ibinabalik mo. Salamat, Panginoon. At ang dalangin ko sa mga kapatid na kasama namin ngayon, sa Zoom, sa Panambahan, sa Facebook Live, Lord, palakasin mo po ang bawat isa. Pagpalain ang kanilang mga kumpanya na pinagtatrabahuhan upang maging daluyan din po sila ng pagpapala sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang at sa mga kapatid, lalo na sa mga kapatid na kung saan may mga nangangailangan. Ituro mo po kami
sa mga taong amin pong babahagian at nawa ito po ay magbigay luwalhati sa iyo. Datnan mo kami, Panginoong tapat, at naglilingkod at nagkakaloob para sa iyong kaluwalhatian. Lord, we offer this thing to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God
Salamat Panginoon sa iyong mga salita that remind us na anuman ang meron kami, ikaw rin po ang nagkaloob. Turuan, tulungan mo po kami Panginoon na maging mabuting katiwala sa lahat ng ito. Gamitin namin ang mga pagkakataong ipinagkaloob mo, anuman ang aming tinatangkilik, yung pong time, yung treasure, yung talent that we have, ay magbigay luwalhati po sa iyo. And we thank you, Father, for your promise that you will reward sa mga kapatid mo na gumagawa ng ganitong pagkakataon to share their blessing in silence, quietly. And we pray, Lord, na maluwalhati ka sa lahat ng aming ginagawa. Dahil ikaw lamang po ang aming nag-iisang audience na gusto naming maluwalhati. Hindi yung aming pastor, hindi yung aming leaders, hindi yung aming mga kapatid, kundi ikaw lamang. Kaya naman, Panginoon, sa gabing ito, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat po ng pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin ito na nag-join, sa mga nasa trabaho at pauwi mamaya. Ingatan mo po sila, ilayo sa anumang sakit at karamdaman. At sa mga kapatid na nakatunghay, Panginoon, ibalik mo po ang mga lakasan na nawala sa kanila, yung oras sa ginugol nila. Alam namin, Lord, na hindi ito parang baliwala lamang. Kaya naman, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri at sa iyo kami aasa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po tayong lahat. Good night. See you tomorrow. And God bless. Bye.